Merong grand design and cover up. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Una, yung scapegoat strategy, undermining the whistleblower. Pangatlo, gagamitin nila yung blue ribbon na parang shield. Meron pang shifting narratives. Yun yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Una, yung scapegoat strategy. Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Sapagkat wala rito ay yung dating Congressman Saldico. So gusto nila doon lang matuon. Doon lang ma-focus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila. So parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Meron akong nabasa, affidavit na isinabmit sa ICI. Isang malaking tao na inimbita doon at pinagsubmit siya ng affidavit. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. Po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang pinakamataas doon sa institusyon na yon. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. Na hanggang doon lang. So kapag naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas nga. Tapos susunod, undermining the whistleblower. Mamaliitin nila ngayon. Pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Kasi ang importansya, sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon, na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Nagumpisa sila sa notaryo. Pangatlo, gagamitin nila yung blue ribbon na parang shield. Parang pang takip din. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng blue ribbon na si Gutesa fraudulent ang nito. So pagdating niya sa, wala na sigurong, akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati ako ngayon, dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng na yan? Papalihis na. So, palagi ko sinasabi, kung tayo po'y para sa bansa, kung tayo po'y para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan? At siya yung talagang, kumbaga ay, sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay isa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang blue ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Tumestigo si Gutesa, hindi sa kanya sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Tapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Di ba? Nag-iiba-iba ng sabi nila, pwede natin gawing state witness si ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Yun yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Ibiblame nga nila yung kamukha ng, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang tumestigo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016, between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion.